Kung magpapatubo kayo guys ng Madre de Agua, ang cuttings, ang tamang cuttings guys ay hanggang dito. Halimbawa, ito yung buko niya. Putulin natin hanggang dito. Yan. Halimbawa, dyan. Yan. Yan. Putulin natin hanggang dyan. So, halimbawa, ito, pangalawa. Hindi pwedeng itanim dito na ganito siya. Yan. Yan. Ganyan guys. Ganyan ang putol. Mga kalahating inches lang mula sa bukol. Sa bukong niya. Yan. Anong patunay natin na dapat dyan guys? Ito, papakita ko sa inyo. Yan. Kung nakikita nyo guys, meron na siyang mga ugat. Yan guys, may mga ugat na. Pero pansinin nyo guys yung kanyang putol. Ito yung bukong niya. Yan, dyan natin pinutol. Dyan tutubo yung ugat. Yan. Yung iba naman, dito siya talaga tumutubo sa ugat niya. Yan. Ito yung ugat. Ito yung bukong. Dito yung putol natin. Tapos dyan tumutubo yung ugat. Yan guys. So, tapos kapag itinanim natin, hanggang dito yung lupa. Lagpas naman sa bukong niya. Hanggang dyan ang lupa. Yan. So, ipapakita ko guys. Papakita ko. Dapat tamang-tama lang yung hukay natin na hanggang dito lang yung itatanim natin guys. Huwag masyadong malalim, huwag ding masyadong mababaw. Yan. Ganun lang guys. Ganun lang. Magandang magtanim ngayon kasi medyo maulan ang panahon. Ito guys yung bagong tinanim natin. Yan. So tignan natin yung mas nauna kong tinanim. Okay. Ito guys yung mas matagal nang naitanim. So, yung ganong uri ng pagtatanim guys, tignan natin yung resulta. Ito siya guys, oh. Yan. Malaki na rin ito. At saka ito. Yan. So, ito guys, pwede na natin itong i-transplant ng permanente sa lupa kung saan nyo gustong ilagay. Halimbawa, ito. Lapit mo dito. Ito guys. Yan. Dito ko siya gustong nilagay kaya nakatransplant na siya. Nakatransfer na siya sa lupa. So, yan ang katunayan guys na yung ganung klaseng pagtatanim, ay effective upang makapagpatubo tayo ng Madre de Agua para sa ating mga alagang manok, baboy, kambing, at saka kahit sa mga bibe, pwede rin ito guys. So, yun lang, maraming salamat.